tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, inuulan ngayon ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, isinailalim sa thunderstorm advisory ang Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Maynila, Pasig, Makati, Taguig at Pasay. Apektado rin ang Quezon Province, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan at Bataan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:20 ngayong tanghali. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang update sa lagay ng panahon. Arestado sa Malabon ang isang dating kahera na sangkot umano sa paulit-ulit na pagnanakaw sa pinagtatrabahuhang supermarket. 5 taon na ang nakakaraan. Nakapagtrabaho pa ang suspect sa Saudi bago mahuli. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Paalam na kanila po sa Dutuan Bukares dapat sa inyo sa kasong qualified theft for 5 counts po. Tahimik lang ang 35 anyos na babaeng ito nang arestuhin siya sa Malabon kahapon. May warrant of arrest siya dahil sa serye ng pagnanakaw umano noong 2020. Nangyari ang krimen sa isang supermarket sa Caloocan kung saan nagtrabaho bilang kahera ang babae. Inireklamo siya ng dati niyang employer ayon sa pulisya. Yung mga kasamahan niya, kapag bibili ng produkto galing sa supermarket, siya bilang kahera, hindi niya pinapunch lahat ng produkto. At pagkatapos nilang masagawa yung mali nilang ginagawa, sa kanila paghahati-hatian yung proceeds ng mga ninakaw nila. 5 beses niyang ginawa sa ibang pagkakataon at sa magkakaibang panahon. Ayon sa pulisya, bago lumabas ang warrant of arrest, nakapunta na raw sa Saudi Arabia ang akusado para magtrabaho bilang domestic helper. Itong akusado natin ay nakapag-abroad, tapos nakauwi lang siya noong 2023. Nahuli ng pulisya ang akusado sa kanyang bahay sa Barangay Tonsuya, Malabon matapos makuha ang impormasyon na nakabalik na siya ng Pilipinas. Sinubukan naming kuhanan siya ng pahayag. Paumanhin po sa inyo, hindi ko po masasagot ang inyong mga katanungan po. Sa korte ko na lamang po siya sasagutin. 5 counts of qualified theft ang isinampa laban sa akusado na nakapiit ngayon sa Malabon City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala po mga kapuso, ngayong araw na epektibo ang ikalawang bahagi ng big time oil price hike ngayong linggo. Tulad nitong Martes, may dagdag na 2 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 75 centavos naman para sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos ang taas sa kerosene. Inutay-utay ang pagpapatupad sa taas presyo matapos makipagpulong ang Department of Energy sa oil companies nitong Lunes. Samantala, posible naman daw ang rollback sa susunod na linggo ayon sa DOE. Yan daw ay kung magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Mainit-init na balita, pinayagan na ng Commission on Elections ang proklamasyon ni suspended Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Kinatigin ng COMELEC Anbanc ang motion for reconsideration ni Teodoro matapos kanselahin ng COMELEC First Division ang kanyang Certificate of Candidacy noong Disyembre dahil sa material misrepresentation. Kinwestiyon doon ang kanyang pagiging residente at rehistradong botante ng Marikina First District. Batay sa desisyon ng Anbanc, bigo ang mga naghain ng petisyon laban kay Teodoro na patunayan na may masama siyang motibo sa paghahain niya ng COC. Kahit daw sinubukang magpalit ng address ni Teodoro sa 2nd District ng Marikina, nakalaunay binawi niya, nanatili raw siyang residente ng 1st District. Batay yan sa kanyang mga government ID, pagbabayad ng mga public utility roon at affidavit ng mga barangay official at mga kapitbahay. Hindi rin naman daw baguhan sa distrito si Teodoro. Dahil dito, pwede nang may proklama si Teodoro bilang miyembro ng House of Representatives matapos manguna sa botohan. Nagpasalamat naman si Teodoro sa desisyon pati na sa suporta at tiwala sa kanya ng mga taga-Marikina.
Sagot na raw ng Philippine Air Force ang air assets para sa repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East. Naka-standby na raw ang kanilang mga C-130 at C-295 aircraft na karaniwang ginagamit sa troop deployment at humanitarian operations. Handa rin daw tumulong ang medical teams ng Air Force. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, may ikalawang batch ng mga Pinoy mula sa Middle East ang uuwi na rin sa Pilipinas ngayong linggo. 20 ang manggagaling sa Israel, mahigit 100 naman mula sa Iran. Bahagyang binuksan ng Iran ang kanilang airspace kasunod ng pag-iral ng ceasefire sa pagitan nila ng Israel. Ayon sa kanilang state media, binuksan na ang airspace sa eastern half ng Iran para sa international at domestic flights. Hindi pa rin pinapayagan ng domestic at international flights sa iba pang bahagi ng Iran gaya sa kabisera nito na Tehran. June 13 nang isara ng Iran ang kanilang airspace matapos ang pambobomba ng Israel na nagresulta sa kanilang pagganti gamit ang air missiles. Sa Tel Aviv Airport sa Israel, nag-resume na rin ang ilang flights. Nakabiyahe na ang ilang foreign nationals na naipit sa gulo nitong mga nakaraang araw. Tulad ng Iran, 12 araw ring isinara ang airspace ng Israel. Mga kapuso, 20 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang Palawan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Surigao Provinces, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. Magiging maaliwalas hanggang sa magiging maalinsangan ang panahon dito sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Pero posible muli ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Sa mga susunod na oras, ito po ay uulanin din halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot po ng baha o landslide. Samantala, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, 1,960 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging isang bagyo. Nagkagulo ang ilang residente sa Murcia, Negros Occidental. Yan ay matapos nilang mahuli ang 2 lalaking pinaniniwalaan nilang nagnanakaw sa lugar. Hinala nila target ng mga suspect ang baterya ng isang nakaparadang jeep doon. Nang tingnan kasi ang gamit nilang tricycle, 6 na baterya ng sasakyan ang natagpuan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanila ang mga suspect na modus talaga nila ang pagnanakaw ng baterya. Sinampahan na sila ng reklamong theft. Arestado sa Rodriguez Rizal ang isang lalaking akusado sa pamamaril noong 2019. Ang akusado iginiit na hindi niya kilala ang mga biktima at hindi siya nagtago. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa pinagsanib na puwersa ng Regional Mobile Force Battalion ng Calabarzon at San Mateo Police, inaresto ang 72 anyos na lalaki sa kanyang bahay sa Rodriguez Rizal. Inaakusahan siyang sangkot sa pamamaril noong June 2019. Ayon sa pulisya, nangyari ang umano'y pamamaril sa harap ng isang junk shop sa barangay San Jose. Ang nakikitang motibo sa krimen, personal grudge o galit ng akusado sa mga biktima. Itong akusado dumating sa isang lugar habang itong mga biktima ay naglilinis ng kanilang motorsiklo. Biglang pinagbabaril nitong akusado at yung isa ay natamaan sa kanyang katawan at yung isa naman ay natamaan ng stray bullet. Lumabas ang arrest warrant para sa akusado noong 2020 ayon sa pulisya. From there ay nagtago din na nagkaroon ng tip lately ang ating mga operatiba sa San Mateo at nasundan dito at naaresto naman sa Rodriguez Rizal. Sa kasong attempted murder, 2 counts at may bail recommended na 200,000 pesos. Ayon sa akusado, napagbintangan lang siya. Hindi raw niya kilala ang mga biktima. Hindi rin daw siya nagtago. Malinis aking kamay. Wala akong kalaban na nagibarel. Kahit suntok na, wala eh. Parang bintang lang o nakamalan. I-aresto nila ako sa bahay. Di nga ako pumalag kasi wala mong kasalanan eh. Dapat palabasin ako.
kaya di man ako ang may sala. Walang pahayag ang mga biktima. Sa custodial facility ng San Mateo Municipal Police Station nakakulong ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam sa Dasmariñas, Cavite ang pagguho ng isang pader sa kasagsagan ng pag-ulan doon. Chris, may nasaktan ba? Connie, nakaligtas naman ng 2 babae na malapit sa pader nang gumuho ito. Sa kuha ng CCTV, kitang nakasilong sa waiting shed ang 2 sa gitna ng pag-ulan. Maya-maya, biglang gumuho ang pader. Nakaiwas naman ang 2. Hindi rin tinamaan ng grupo ng mga lalaking napadaan sa lugar. Sinusubukang panghinga ng panig ang subdivision na nakakasakop sa lugar. Natagpuan namang walang buhay ang isang babae dito sa Dagupan City. Kwento ng nanay ng biktima, mag-isa ang biktima sa kanilang lumang bahay sa barangay Pugaro. Nang gabi at hindi pa lumalabas ang anak, nagpasya siyang puntahan ng anak at doon niya nakitang bangkay na ang kanyang anak. Sa inisyal na pagsusuri ng pulisya, nakita na may injury sa bibig at leeg ang babae. Hinala ng mga pulis, sinakal at sinuntok ang biktima. May persons of interest na raw ang pulisya pero wala pang malinaw na motibo. Hinihintay rin ang resulta ng autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Huwebes latest na mga mare at pare. Pati ang bidang si Barbie Forteza nakaranas ng takot moment sa kanyang upcoming movie na P77. Eksena yan sa kanilang voice dubbing process. Chika ni Kapuso Primetime Princess, may konting challenge talaga dahil pati siya ay nakaranas ng jump scare moment sa ilang eksena. Kaya ang ending, natatawa na lang si Barbie in between takes. Ang resulta niyan, mapapanood na natin sa mga sinihan simula July 30. Kasama ni Barbie sa P77, ang Sparkle Star at award-winning child actor na si Ewan Micael, maging ang veteran actresses na sina Gina Pareño at Jackie Lu Blanco. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga dating alegasyon niya laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Giit niya, binayaran umano siya ni Senadora Risa Ontiveros noon para tumistigo sa Senado. Itinanggihan ni Ontiveros. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom.
Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaikot-ikot ang kotseng yan sa isang gasolinahan sa Barangay Mambugan, sa Antipolo, Rizal. Halos kasabay nito ang pagsalpok ng isang dump truck sa isang wing van. Wasak ang harapang bahagi ng parehong truck. Ang mga sasakyan sangkot sa karambola ng 10 sasakyan. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno sa palusong na bahagi ng kalsada ang dump truck. 9 ang sugatan. Kritikal ang kondisyon ng driver ng nabanggang truck. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Ilang metro lang mula sa pinangyarihan niyan, isa pang karambola ang nangyari. Sangkot dyan ang isang ring truck at 3 kotse. Ang mga aksidente nagresulta sa mabigat na trapiko roon. Pinalagaan ng Kamara ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero kaugnay sa pagiging matigas umano ng ulo nila kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecution Panel naman, ipinasa na ang isa sa mga certification na hinihingi ng impeachment court. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sa Kamara, ang sertipikasyong nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na ang 1-year rule. Isinumite na ng House Prosecution Panel ang resolusyon ng Kamara kaugnay nito. We have our legal basis and factual basis to say na it was constitutional to begin with po. Inihain din nila sa Senate Impeachment Court ang manifestation ng muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Because pinuna nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet convened. So, nirefile namin para wala nang issue. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ng pleadings ang mga abogado ng bise. Pero ang impeachment court, wala pa raw magagawang aksyon hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hinihintay rin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa bise. Kailangan din daw pumili ang Kamara ng mga magsisilbing prosecutors. July 28 kami mag-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede mag-schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Nang tanungin ng Senate President kung anong mangyayari sakaling di sumunod ang Kamara, lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. Depensa ng Kamara, hindi sila nagpapahirap. Hindi naman kami nagpapahirap.
Kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Kahit ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, nanindigan si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng bise. Sa sagot kasi ng bise sa summons ng korte, iginiit niyang wala ng jurisdiction ng impeachment court matapos nilang ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. Hindi pa naman malinaw kung dadalo si Vice President Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ayon sa bise, nakadepende ito sa sasabihin sa kanya ng mga abogado niya. Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi ang isang lalaki matapos malunod sa dagat sa Iloilo City. Sara, ano nangyari? Rafi, lasing umano ang lalaki nang maligo sa dagat ayon sa pulisya. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglangoy ng lalaki. Lumayo pa siya ng ilang metro hanggang sa hindi na nakunan ng CCTV. Ang lalaki hindi na nakaahon ayon sa mga taga-barangay. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang 2 oras. Natukoy na ang kanyang pagkakakilanlan at nalamang taga-Hamtik Antique. Hinahanap pa ang kanyang pamilya. Sa Cagayan de Oro City naman, natagpuang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki malapit sa Coastal Road. Isang mangingisda raw ang lalaki na 49 anyos at residente sa lugar. Ayon sa pulisya, nagpaalam ang lalaki sa kanyang asawa na papalaot ng madaling araw. Wala raw silang nakikitang foul play sa pagkamatay ng lalaki. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kanyang pamilya. Saan damakmak na mga plastik na puno ng medical waste ang basta na lang itinapon sa Tabogon, Cebu. Natagpuan ang mga yan sa isang bakanteng lote sa Barangay Libho. Laman ng mga yellow trash bag ang infectious waste gaya ng mga blood sample collection tube, dialysis tube at syringe. Nababahala ang mga residente lalo't nadiskubre ang mga ito malapit sa 2 paaralan. Sa inisyal na investigasyon ng Tabogon LGU, posibleng galing sa isang diagnostic clinic ang mga basura. Patuloy ang kanilang investigasyon. Para naman po sa mga nakatatanggap pa rin ng scam messages o kahina-hinalang link, abay may Facebook group na kung saan po pwede ho tayong magsumbong. Nakamonitor din doon ang pulisya para maaksyonan agad ang mga reklamo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Pikon na pikon ka na ba sa mayat-mayang scam na natatanggap mo? Mula sa mga text na may link na nag-aalok ng credit card o nagbabantang isasara ang bank account mo kung hindi mo ikiklik hanggang sa mga alok na trabaho. Ang iba nga gumagamit pa ng deepfake ng mga personalidad na nag-e-endorso ng serbisyo o produkto. Pinakahuli ang paggamit sa peking video ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung noon, pwede lang mag-report sa Facebook page ng PNP ACG o Anti-Cybercrime Group, ngayon may dedicated Facebook group na tututok sa mga scam lang para hindi humalo sa ibang sumbong. Ang Scam Vault PH na binuo ng PNP ACG at grupong Scam Watch Pilipinas. Dito, pwedeng mag-post ng screenshots at link ng mga kahina-hinalang post na ituturing ng PNP na timbre para aksyonan sila. Force multiplier.
para at least direkto may bibigay na natin kay PNP-ACG. I-share nyo yung link, yung screenshot. Importante yung link para at least mapa-take down. Sila mismo ang nakikipag-ugnayan sa social media site para maalis yan. Sana immediate. Meron sila community standard na sinusunod. Sana there must be a regulation on that. And another thing is for them to have physical office here in the Philippines para magkaroon talaga ng accountability. Marami-rami na rin daw ang nahuhuli at napapakulong ng PNP-ACG kaugnay sa mga paglabag sa Cybercrime Act. Mula December 2024 hanggang June 2025, sa 608 na inaresto, 116 na ang nahatulang guilty. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa lovely Bicolana candidates, isa ang nag-stand out para makuha ang title sa Miss Iriga 2025 competition sa Camarines Sur. Our Miss Iriga 2025 is you, candidate number 9! Ang pambato ng Iriga City na si Bettina Pauline Francia ang nakakuha ng korona. From the swimsuit round hanggang sa Q&A portion, kakaibang confidence at elegance ang ipinamalas ni Bettina. Itinanghal naman ng Miss Bicol Tourism 2025 si Alexandra Krishna Orino at si Angelica Centeno ang Miss Rinconada 2025. Host sa Coronation Night, sina Sparkle Stars at former Miss Universe Philippines Queens Rebia Mateo at Bea Gomez. Pinangunahan ng Philippine Medical Association ang ikalawang dengue summit sa Quezon City. Pinag-usapan sa pagtitipon kung paano makakamit ang target na zero dengue death pagdating ng 2030. Sa datos po ng Department of Health, mahigit 400 na ang mga namamatay sa dengue mula January hanggang ngayong June 2025. Nasa mahigit 120,000 naman ang mga kaso at posibleng tumaas pa raw sa mga nalalabing buwan ng taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tuloy ang mga hakbang nila kontra dengue, gaya po ng Alas 4 kontra mosquito campaign at pinag-aaralan na rin ang pagkakaroon ng bakuna kontra dengue. Dahil hindi umabot sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress, muling isusulong ng ilang labor group ang panukalang taas sahod sa paparating na 20th Congress. Hiling nila sa Pangulo is-certify as urgent ang panukala. Balitang hatid ni Mariz Omali. Isa batas. Wage increase na sana pero naging bato pa. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga labor groups dahil kahit naipasa na ng Kamara at Senado ni hindi umabot sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress ang panukalang aumento sa sahod. Yan yung isa sa mga pinakamalungkot. Paano nangyari yon? Na 100 yung pumasa sa Senado, 200 yung pumasa sa House of Representatives, pero ang ending, 0. Wala man na ibigay. Kaya sa pagbubukas daw ng 20th Congress sa Hulyo, agad daw ihahain muli ng TUCP party list ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Gagamitin daw nila ang Section 48 ng House Rules para pabilisin ang proseso. Lalo't mahigit 1 taon din daw na tenga ang panukala sa House Committee on Labor and Employment. Target din daw nilang maisama ang wage hike bill sa mga LEDAC priority measures. Sa ilalim ng Section 48 ayon sa TUCP, pinapayagan ng mas mabilis na pagpapasa ng priority bills na naaprubahan na sa third reading ng nakaraang Kongreso. Kaya panawagan ng mga manggagawa sa Pangulo is-certify niya as urgent ang legislated wage hike. Itaas mo kaya ang sahod para naman, alam mo, i-shore up mo naman ang popular support mo. Lahat naman ang ginagawa ng Presidente sa mga programa ina-address ang mga pangangailangan ng mga manggagawa, subalit binabalanse rin niya para patuloy na lumago ang ating ekonomiya, maragdagan ng employment, tumaas ang level ng employment at pati yung quality ng employment. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 800,000 pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nakuha mula sa naarestong Chinese national sa Maynila kagabi. Ang suspect,
inaresto ng tangkay umunong magbenta ng nakaw na kotse. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang Chinese national nga ang nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo matapos maaresto kagabi. Una siyang inireklamo, Rafi, sa PNP Highway Patrol Group ng pagbebenta ng sasakyan sa napakamurang halaga. Inalok niya raw online ang isang subcompact SUV sa halagang 180,000 pesos lang. Yun pala, nakaalarma ang sasakyan dahil nakaw, sabi ni HPG spokesperson Lieutenant Nadim Malang. Kaya nagsagawa ang HPG ng entrapment operation sa Paco, Maynila kagabi. Huli ang 32 anyos na Chinese national na sakay ng isang mamahaling sasakyan. Pero nang inspeksyonin ang sasakyan, may mga nakitang droga gaya ng party drugs, cocaine at shabu na nagkakahalaga ng halos 800,000 pesos. May nakuha rin daw na baril. Lumalabas sa investigasyon ng HPG na supplier daw ang suspect ng party drugs at iba pang illegal na droga dito sa Metro Manila. Isa sa ilalim sa investigasyon ng kanyang cellphone para malaman kung sino-sino ang kanyang mga parokyano. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Fencing Law. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng naarestong suspect. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Arestado ang isang babaeng nagpapanggap umanong may koneksyon sa isang embahada para makapanloko. Ang pangako niya, hassle-free visa para sa mga nais magtrabaho abroad. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Nang makayabot na ng complainant ang mark money, pumalakpak ito ng isang beses, senyas na pwede nang lumantad ang mga nakapaligid na palang otoridad. Hawak pa ang pera ng 33 anyos na babaeng suspect nang arestuhin siya dahil sa matagal na umanong panloloko sa mga gustong mag-abroad. Ang modus ayon sa pulisya, magpanggap na may connection siya sa isang foreign embassy. Kaya umano niyang magbigay ng working visa kapalit ng 30,000 pesos o 50,000 pesos kung rush. Yung iba, nagbenta pa ng mga ari-arian ng kalabaw, tapos yung iba nag-resign na sa trabaho dahil umaasa sa kanya. Ang mga biktima niya nasa probinsya. From Nueva Ecija, Cabanatuan, may Bicol pa, tsaka Cebu. Ito po, isang patunay na galing sa Polish Embassy na nagpapatunay na lahat ng natatakan ng ating subject, ng ating suspect ay peke. Kung ginawa niya sa akin mga panluloko, napaka-stress. Lalo na ako, pabalik na ako ng Qatar. Nasira lahat ng mga pangarap sa mga anak ko. Talagang masakit. Sana pagdusahan niya yung mga kasalanan. Di na nagpaunlak ng panayam ang suspect na nakakulong sa Malate Police. Paalala ng PNP. Babala sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho abroad na pag may nag-recruit sa kanila, mag-verify muna o mag-validate muna sa ating mga ahensya ng gobyerno para hindi naman sila mabiktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umuulan na naman po sa Metro Manila at ilang karatig lugar. Hingi tayo ng update kay Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Rafi, at mga kababayan. Magtutuloy-tuloy po ba yung pag-ulan sa maghapon at ano po yung dahilan nito? Basically, ito po ay thunderstorm. So, yung na-experience po natin ay thunderstorm over Metro Manila, specifically sa Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Manila, Pasig, Makati, Taguig, Pasay. Pero ine-expect natin medyo mag-i-improve ang ating weather in the next few hours dahil yung itong thunderstorm cells ay nagpa-propagate po siya ngayon pa east. So, ine-expect natin mga pag-ulan nito pwede maranasan din sa Rizal, sa Laguna, Quezon Province. Pa-weekend na po tapos may bagong low pressure area sa Pacific Ocean. May chance ba ito maging bagyo at lalapit po ba ito sa bansa? Based po sa latest analysis natin, mababa naman po yung chance niya maging bagyo at least in the next 24 hours. By over the weekend, we're continuously monitoring this weather disturbance at
nakikita po natin na nasa labas pa rin ito ng ating area of responsibility. So medyo mabagal yung kanyang pagkilos nitong LPA na ito. So baka next week, may chance ng next week pa po ito pumasok ng ating PAR. At kung sakali po, anong mga rehiyon ang posibleng maapektuhan po nito? Sa projection po natin, possible yung Northern Luzon, areas ng Northern Luzon, yung pwedeng maapektuhan ng trough o extension nitong low pressure area. At kung magtatagal po ito sa dagat, may posibleng lumakas po ito? Yes po, hindi natin nire-rule out ang chance na maging bagyo ito, lalo na nasa dagat pa po ito at nakakahiko pa po ito ng lakas. Ano po yung mga paalala o mga paghahandang dapat gawin sa mga posibleng maapektuhang lugar ngayon pa lamang po? Well, ang ating concern po dito, maliban dito sa LPA, ay yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat na may enhance itong weather disturbance. So, we're continuously advising the general public to be alerted dahil posible pa rin mga pagbaha, lalong-lalo na sa Southern Luzon, even sa Visayas at western section ng Luzon. Yung mga pag-ulan na ito ay dulot po ng habagat o southwest monsoon. Yung mga nararanasan po mga flash flood, yung mga pagbaha, ito ba'y dahil saturated na yung ating kalupaan at i-expect po ba ito ng ating mga kababayan habang may mga ganitong pag-ulan? Sa ngayon po, kahit pa paano nagkaroon naman ng break yung malawakang pag-ulan over the past 2 to 3 days. So kahit pa paano, hindi ganun ka-saturated yung mga lupa natin ngayon. Pero over next week, dahil nga po sa paglapit itong weather disturbance, may chance po na ulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. 2 to 3 days din po yun. So, depende po sa threshold ng lugar kung madali po masaturate yung kanilang lugar or kanilang lupa. Yun nga po yung observation kasi ng ibang tao na bagamat short lamang yung ulan, ay napakalaki ng volume. Kaya biglaan yung pagtaas ng tubig. So, kapag thunderstorm po, ganito po talaga ang kanyang characteristics, talagang malakas yung buhos ng ulan? Yes po, very possible din po, even thunderstorms lang o kahit thunderstorms lang. Kasi may moderate to occasionally or at times heavy rains na kasama siya. At bukod dyan, meron din itong ibang hazards such as lightning or yung pagkidlat. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Wala naman. Good afternoon po. Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa. Hinataw ng lalaking yan ang isang ambulansya gamit ang hawak ng espada sa London sa England, United Kingdom. Sinubukan pa niyang habulin ang sasakyan pero nakalayo ito. Maya-maya lamang dumating ang pulisya. Pinipilit nila ang lalaki na bitawan ng espada pero hindi siya sumunod. Nagkahabulan pa ang mga pulis at ang lalaki at nang makarating sa isang eskinita, hinataw ng lalaki ang isang pulis ng espada. Nang ma-corner, inatake rin ng lalaki ang isa pang pulis. Umatras ang iba pang pulis. Nang mapaligiran naman sa tapat ng isang bahay, gumamit ng taser ang isang pulis hanggang maaresto na po nila ang lalaki. Nangyari ito Abril noong nakaraang taon at ngayon nahatulan na siyang guilty sa kasong murder para sa pagpatay sa isang lalaking 14 anyos. Nangyari ang pagpatay bago ang mga nahulikam na pag-atake ng 37 anyos na akusado sa mga pulis. Hinatulan din siyang guilty para sa attempted murder. Ayon sa mga hurado sa kaso, hindi sapat ang depensa ng kampo ng lalaki na may problema siya sa kalusugan dulot ng paggamit ng droga. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Samantala, kwinestiyon ni Vice President Sara Duterte ang ilang dahilan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor sa pagtutol nila sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, ang dahilan ng prosekusyon na maraming makapangyarihang kaanak at kaalyado ang dating Pangulo, kabilang ang bise na pupwedeng gamitin ang impluwensya para tulungang takasan ng dating Pangulo ang kanyang kaso. Sagot dyan ni VP Duterte, hindi naman kikilalanin sa labas ng Pilipinas ang kanyang posisyon bilang bise. Ikalawa, itinunto ng prosekusyon na ilang beses nang iginiit ng kampo ng dating Pangulo na iligal ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya kailangan daw manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na haharap siya sa paglilitis. Sabi rin ng bise, ang mga pahayag ng akusado lang dapat ang tutukan ng ICC prosecutor at hindi ang opinyon ng kanyang pamilya.
At ikatlo, may kakayahan daw ang dating Pangulo na pagbantaan ang mga witnesses sa kaso kapag nagkaroon siya ng mas malaking access sa kanyang mga koneksyon. Git ng bise, walang pinagbantaang witness ang kanyang ama noong siya'y presidente pa at mas malabong magagawa niya yan ngayon. Ang posibleng banta mula sa dating Pangulo ang isa rin sa mga dahilan kung bakit tutol ang kampo ng mga biktima sa hiling na interim release. Lalo't alam na raw ng dating Pangulo kung sino-sino ang mga tetestigo laban sa kanya. Para sa mga biktima, ang tanging paraan para matiyak na haharap sa paglilitis ang dating Pangulo ay kung mananatili siyang nakakulong. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy sa Talisay, Cebu. Sa kuha ni News Cooper Rafael Gonzalez, makikitang nababalot ang paligid ng makapal na usok. Tanaw rin ang apoy habang inaapula ng mga bombero. Sumiklab ang sunog sa Barangay Tabunok bandang 2:00 ng hapon kahapon. Bukod sa magkakadikit ang mga bahay, mabilis daw kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga ito. Naapol ang sunog matapos ang 1 oras. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Samantala, may heavy gut na isda na nahuli sa Babuyan Channel sa pagitan ng Santa Ana at Camiguin Island sa Cagayan. Isdang lapu-lapu na tinatayang may timbang na 141 kilos ang nalambat ng 2 mangingisda. Naibenta niya raw ito sa halagang 12,000 pesos. Sabi ng mga eksperto, ang mga isdang lapu-lapu ay pwedeng bumigat ng hanggang sa 200 kilos. In time ngayong Pride Month, may bagong bihis ang hit single ni Sparkle star Michelle D na Reyna. Sa teaser ng naturang music video, slaying si Michelle in pink wardrobe and flexing her blonde hair. Nakatakdang ilabas ang full video nito mamayang 7 p.m. May special shoutout naman si Michelle sa mga sumusuporta sa kanta. Nakakataba ng puso, Sir Nelson. We launched it months ago and it's still hitting, it's still going strong, and I really have the whole Sangkabaklaan and everyone that resonates with it to thank for that. Pinatuwaan naman ng mga netizen ang reunion ni Michelle at ex-PBB housemate Clarice de Guzman. Ang dalawa may entry rin sa Reyna Dance Challenge. Tampok din sila sa upcoming Pride event na Love Laban sa Diliman sa Quezon City sa Sabado. Pinusuan din ang collab ni Michelle Azhara Cassandra at Kera Mitenarian Ramos ng Encantadia Chronicles Sangre. Speaking of Sangre, sino ba ang Sangre na gusto niyang makakollab? Actually, Sanya, I'm waiting for that. Hot Maria Clara mo and Reyna, magkikita soon. Nagkaroon ng fellowship dinner ang ilang bagong miyembro ng House of Representatives sa 20th Congress sa Malacanang kagabi. Pinangunahan ito ni House Speaker Martin Romualdez. Doon iginiit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagsuporta sa agenda ng pamahalaan. Nais niyang matiyak na tumutugma sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gagawin ng 20th Congress. Ang fellowship dinner ay ginawa sa pagtatapos ng 3 araw na executive course on legislation ng unang batch ng mga bagong mambabatas. Sabi nga ho ng kasabihan, when one door closes, another door opens. Maa-achieve kaya yan kung ang pintong pinag-uusapan mahirap talagang buksan? Yan ang struggle is real ng isa nating kababayan sa Negros Occidental. Papaano ba naman? Ayan mahigit 100 ang challenges sa pinto ni na Gio. May gawa sa kahoy, hukstal, kadena, at syempre ang classic na pako. Biro ng ilang netizens, sa dinami-dami man ng lock, isang sipa lang ay siguradong wasak. Aabutin kayata ng bukas bago magpabukas? Ang tila multi-level na pinto ay halos
2 dekada nang pinoprotektahan ng kanilang pamilya at ngayon nag-welcome home sa 5.5 million views online. Aba, trending! Pwedeng-pwede nga yatang isang sipal. Pero ang dami struggle nga. Pero at least naprotektahan sila all through the years. Samantala, ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.